mo around 4:30 AM pa lang, gising na nga si Pinggoy dahil nagsimula na siyang magluto. So pagkabangon ko nga, nagluluto na siya nito, pero sabi ko, meron kasi akong kailangan ipa-assemble sa kanya. Kaya ako na lang ang magluluto. So ang request lang naman ni Pinggoy para dito, dahil gagamitin nga ito sa pansit, sa pangsahog. Gawin ko lang daw malutong, as in crispy daw dapat itong kikiam. Pero nakapagluto na siya, tapos na siya magluto ng kaldereta, may Bicol Express, lumpiang Shanghai, yung alamang nuggets. Pork belly dapat ito. Kaso, nung namalengke kami, iba yung binigay sa kanya. Kasim yata to. So sabi ni Pinggoy, sige, pwede na yan. Nating na pala sina Ate Ken, and meron pa siyang kaibigan na dumayo sa amin, si Chino. Ang dami niyang dalang mga puto kasi may putuhan pala siya. And nakapagluto na rin ng Shanghai, ginupit-gupit ko na. And ayan yung alamang nuggets, or tortang alamang daw kasi yan. Pero hayaan nyo na kami sa alamang nuggets dahil mas bet namin tawagin yun. Dahil mas napapakain namin na maraming ganyan yung mga bagets kapag alam nilang nuggets nga ni. So eto na nga pala yung mga nailuto ni Pinggoy. Meron ditong kaldereta. Oh my God, panalo talaga yung lasa nitong kaldereta. May cheese kasi siyang nilagay. Ang sarap. Tapos eto naman yung Bicol Express na maanghang-anghang. Na sobrahan daw sa gata. Kaya ayan, nagmantika. Tapos yung ilang rice, dito muna nilipat kasi nagluto ulit siya ng kanin doon sa rice cooker namin. Tapos eto naman yung niready niya na para sa bulalo, pero mamaya ililipat niya pa yan sa mas malaking pot kasi nanghiram din siya kay Ate Ken ng malalim talaga na pot para doon nga lutuin, palambutin yung baka. I think more than a week na rin kaming naubusan ng gasol, hindi pa kami nakaka-order kaya ginagamit namin yung induction cooker. Tapos, tsaka lang namin na alala na, di ba may Instapot sina Ate Ken, sana pala pinadala, hiniram na muna natin para mas mabilis yung pagpapalambot nga ng baka. Naandar na rin namin itong ice maker pang backup na yellow dahil alam na kapag may mga ganyang handaan, may inuman. So, ayun nga pala, sinet up na rin yung extra tent namin dyan. Panalo to, lalab. Sobrang sarap nitong kaldereta plus yung lumpiang Shanghai. Oh my God, hindi ako makaget over. Ang sarap. Dala rin pala ng swimming pool pang bagets yung kapatid ni Pinggoy na si Shera. So, ayun na yung mga bata sa gilid, sa may likod pala, nagsuswimming na. And meron akong mga bagong parcel dito na isa-set up ko sa may likuran na area. Doon nga sa aming covered court. Dahil talaga magagamit namin ito, especially dahil for sure aabutin ng gabi, mga inuman, yung mga happenings, gatherings na yan. So, ito ay additional string lights at yes, solar din po ito. Ibig sabihin, hindi gagamit ng kuryente. Itatapat mo lang talaga yung solar panel sa sikat ng araw. O, diba? Ang bongga talaga. And meron pa akong isa pang dumating dito which is perfect talaga ngayong araw. Additional duyan. So, similar lang din ito dun sa naunang duyan na naikabit ko. And gustong-gusto kasi talaga namin yun. Eh, minsan nag-aaway yung dalawang bata, nag-aagawan. So, sabi ko, para wala na talagang agawan, ayan, tig-isa kayong duyan dyan kasi napaka-worth it niyan, guys. Maliban nga pala ka na Ate Ken, andito rin yung ibang kapatid niya, sina James, sina Shera, yung mga asawa nila, partner nila, yung mga pamangkin nila Pinggoy. So, hindi lahat ng kapatid ni Pinggoy makakapunta, but definitely, I know na sobrang nilook forward niya itong araw na ito. Kaya naman, sobrang aga pa lang. Nagising na yan talaga, nag-start na magluto kasi ang gusto niya nga mangyari. Syempre, dinayo kami dito, malayo to sa kanila. So gusto niya, pagdating ng mga kapatid niya, luto na yung pagkain, makakain na. Well, anyway, dahil wala naman akong magawa, luto na ang mga pagkain. Sabi ko, isi-set up ko na nga lang itong mga bagong dating na product dito. Tapos, hindi pa talaga ako nakontento dyan. Sabi ko, sayang naman, kasi medyo malilim nga dun sa laundry area, magwa-washing. Maglalaban na rin ako. So, ayun, nakapagsalang na rin ako dyan. So, multitasking malala talaga tayo. And hindi naman ako magsasampay dito sa covered court, no? Magsasampay ako dito lang din sa my laundry area. Para naman hindi nakasagabal yung mga sampayin ko habang nagiinuman sila dyan. So, eto nga si Papa, tinatanong ako kung saan ko daw isa-set up itong duyan. And before kasi tinanong ko si Kowa kung saan niya nga gusto. Tinuro ni Kowa dito. And na-realize ko, ay oo nga, no? Pwede rin naman para at least kapag dudungaw nga ako sa bintana from our kwarto, makikita ko kung nandyan lang ba sila sa swing. Kasi yun, sa Pasita pa kami nakatira. Yung kapitbahay namin doon, merong duyan doon na bakal, tapos dalawa yung upuan. Sabi ko talaga, gusto ko talaga magkaroon ng duyan para sa mga anak ko. Hindi man yung bakal, pero pwede na yung ganyang klaseng duyan. Kasi even kami matatanda, gamit na gamit yun. Wow. Thank you. Thank you, sis. Mamaya ko na ipapakita. Oo. Thank you, sis, ha. Tignan natin sa vlog. Vloggy.
cookies and Tuwa rin talaga. As in, kanya-kanya ng trip dito. Meron nandoon sa tent, meron nandoon sa ilalim ng puno, nagsa-sound trip, meron nagiinuman, may nagla-laptop, may nagsiswimming ng mga bata, meron nandoon sa loob, nanonood ng TV, tapos ayun si Papa, nagduduyan. Ang ganda rin talaga pala ng meron ka malawak na space sa loob ng bahay, like sa bakuran nyo. Kasi talaga, makaka-accommodate ka talaga ng maraming bisita. Ayan nga pala si Papa, ina-adjust yung duyan dahil hindi daw pantay yung pagkakakabit ko. And in-invite ko rin naman yung landlord ko. Sabi ko, if ever naluluwas kayo, may errands kayo dito, daan kayo sa bahay kasi magluluto si Pinggoy. If ever lang naman na makakaluwas din sila, makakadaan sila dito. Welcome na welcome. Syempre, bahay nila. Welcome na welcome sila. So anyway, eto na nga. At inasikaso ko na rin yung pagkakabit dito ng solar string light. Then, ano na lang ako kay Pinggoy. Nagbahawak ko sa hagdan kasi gusto ko nga ako yung magkakabit. If ever lang naman guys, na trip nyo ng ganyang duyan, ng solar light at kung ano-ano pang makikita nyo sa video na ito, yung link ng mga yan nasa comment section o kaya naman nasa showcase ko. So nakapagluto na rin pala si tita ng pansit, tapos umorder pa si ate Ken ng pizza. Kasi ang dami talagang pagkain dito. Anyway, ayun na nga pala yung itsura ng string light na bagong kabit. Mukha siyang babasagin, 'di ba? Pero plastic lang talaga yan. Tapos may extra bumbilya pa nga yan. And since medyo mahaba siya, even dito sa may likod na part, napaabot pa namin siya at least kalahati. O, diba, ang bongga? Mula nung nagising ako, hindi na rin talaga ako magkandara pa sa mga akala mo naman talaga. Hindi ka magawawaligo. Sabi ko, mamaya na lang. Kasi nga, eto, nagsasala nga ako ng tuloy-tuloy. Hindi lang din naman kasi yung mga labahin ko, yung iba nga ayan na isampay ko na. And dito lang din naman ako sa area na ito magsasampay para naman hindi nakaharang doon. And I'm thinking, magdagdag pa kaya ako ng sampayan sa may likod. Kaso, baka daanan lang din, maging tulay ng mga antik. Kasi alam mo, doon sa may likuran nga ng kusina, may isang sampayan doon. Gamit siya, yung cable na parang kuryente na kordon. Hala, magsasampay sana ako doon. Kaso, puro antik. So, sabi ko, ay, negative dito na nga lang ako mag-i-stick sa sampayan area na ito para sigurado talagang walang mga langgam or walang mga antik na pagala-gala. Pero kung sa iba pa kapag may bisita, hindi talaga maglalaba. But since sobrang komportable na rin ako sa family ni Pinggoy na parang yung tingin ko sa mga kapatid niya, mga kapatid, pinsan ko na rin ganyan. So wala, kiber na, for dalaba tayo dyan. Kanya-kanyang trip lang talaga. So maganda rin dahil nga merong outdoor na banyo dito. So if ever man na naiihi yung mga nag-iinuman dyan, hindi na nila kailangan pumasok sa loob. Andyan lang yung banyo, for the CR na sila dyan. And eto nga pala yung isa pa naming extra tent. Yung color green kasi, pinaglagyan na ni Papa ng mga extra stuff niya na hindi na maipasok sa loob. So eto naman yung isa pa, pang camping, good for 3 to 4 person yan. Sobrang dali lang nun i-set up. Tapos mga around hapon, sina Pinggoy, Ate Ken, yung iba pa, nag-grocery sila, dinala sila ni Pinggoy sa bayan. And since magsa-sunset na nga, tapos yung isang pinsan ni Pinky gustong makita yung mga baka na pagala-gala dito. So sabi ko, tara, punta tayo sa likod. So ipapakita ko nga sa kanila yung malaking open field dito. Kasi madalas, meron doon mga nagpapalipad ng mga saranggola, may mga baka. Tapos, ang ganda kasi talaga ng kulay ng ulap, lalo na pag sunset dito nga. So, ayan na nga, o diba? Ang lawak talaga. And I think pangalawang beses ko palang makarating dito. And yung ibang kapinsan kasi ni Pinggoy, syempre, sanay sa city life, kaya kakaiba para sa kanila yung ganito. oh my god, look at the moon. Dali. Go! Run! Ako, dali. 1, 2, 3. I will stay here.
Kung hindi lang din si Pinggoy yung masaya, syempre yung mga parents din ni Pinggoy dahil nagkasama-sama nga yung ilang mga kapatid niya dito. And at the same time, yung mga anak ko, tuwang-tuwa sila. Dito yung mga pinsan nila. Alam mo si Pinky, maya-maya siyang sabi na, this is the best day ever, the best weekend ever, best Saturday ever. Talagang na-appreciate niya. So I think parang core memory unlock na nga talaga yun. Well anyway, kaya rin pala medyo natagalan ng balik si na Pinggoy. Paano ba naman? Nagkaroon daw ng sagala. Tatlong parang nagpaparada yung naabutan nila. Kaya inabot sila ng siyam-siyam. Sa totoo lang, kung dito lang naman sa bahay papuntang bayan, never kami nakaka-experience talaga ng traffic. Dahil tuloy-tuloy talaga yung mga nasasakyan namin. Mapa-jeep pa yan, tricycle. Ngayon lang talaga nagkaroon ng ganong katagal na biyahe si na Pinggoy. At ayan na nga po pala, yung mga bagong kabit nating string light. Medyo kakaiba yung atake nito. Ay naman dyan. Hi guys. Wow. Pwede makagip sa vlog? Basta 10% sa Kapag luto na rin pala ng bulala si Pinggoy, finally natapos na rin. And alam mo, kapag ganito talaga may handaan, lalo kapag sa bahay nyo, no, kahit ang daming pagkain, ang daming handa, ewan ko ba, bakit dun ka pa talaga walang ganang kumain? Talagang sobrang grateful talaga ako dito sa inuupahan naming bahay. Thank you, Lord, sa landlord ko na naging instrument para maka-experience kami ng ganitong bahay. Thank you, universe. Manifesting is real. So, ayan na nga pala yung mga hinandang kahoy ni Ate Ken at Joni. Sila yung punong abala talaga dito sa Pasmores pa bonfire. Maliban sa kahoy, gumamit pa sila ng barbecue stick sa dulo. Tas para maikapit nga yung barbecue stick sa existing na kahoy na nakita lang dito sa may paligid. Ginamitan nila yan ng Teflon. Tapos tinusok nga sa barbecue stick yung mga malos para nga maka-achieve sila ng s'mores. Tapos bumili rin si Ate Ken ng mga graham crackers. Ayan, diba? Alam mo, sobrang natutuwa talaga ako makita yung mga anak ko nag-i-enjoy sila, nakaka-experience sila ng something na hindi naman nila everyday nararanasan. And I think, mami-miss talaga ng mga bagets ko ito, especially once na mag-uwian Tapos sila. alam mo, meron pa ako nabasa. Alam mo, parang dahil sa'yo, naghanap na rin daw siya ng apartment sa probinsya. Worth it naman. Basta safe lang yung pipiliin yung lugar. Ito na rin pala yung steak na ginawa ni Shera. Alam mo, yung amoy pala, nakakatakam na talaga. Hindi lang mabigyan ng magandang justice nitong mga pailaw natin dahil mukhang dilaw-dilaw sila. Pero, napakasarap ng steak na yun. Show me your s'mores. Wow! Mallows and graham crackers. Grabe, ang ganda rin ng bonfire habang tinitingnan ko. Lakas maka team building, retreat, camping, nung atake. Happy birthday! Guys, sing one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan. Love, love, love. Happy birthday, Lalab. Delay man ng celebration, pero alam kong nag-enjoy ka and worth it talagang i-celebrate din ang birthday mo dahil mabuti kang tao. Sa totoo lang, kasya naman talaga lahat kami dito, pero yung ilan uuwi nga. And eto nga pala yung dinala nung isang pinsan ni Pinky. Ang ganda niya pala sa kwarto, 'di ba? Very magical and dreamy ng atake ng kwarto. So dito nga pala sa kwarto na may aircon, yung mga bagets ang matutulog dyan. So sinet up ko na sa sala itong queen size naming spring mattress from Kosova. Ito pang queen size na sofa bed from Dreamy, and then yung semi-double na Dreamy spring mattress para naman sa parents ni Pinggoy. So ayun lang. Thank you for watching, guys.